Nakita naman nila ang level 3 ferocious beasts na isang thornback dragon. At sinabi naman ni Chumo sa kanyang sarili. Sa bawat base ay binabantayan ng isang martial artist master at pinapatrolya ng maraming martial artist. Paano nakapasok ang isang mabangis na hayop sa base, maliban na lang kung ang base ng Changfeng ay hindi na makaandar ng normal? Umungol naman ng malakas ang thornback dragon na umalingaw-ngaw sa paligid ng lugar. At sa sandaling ito ay malapit ng maapakan ng thornback dragon ang batang babae at ito'y umiiyak habang tinatawag nito ang kanyang ina. Nakita naman ito ng ating bida habang ito'y papalapit. At bigla itong tumakbo ng mabilis gamit ang kanyang ghost steps. Sa isang iglap lang ay matagumpay niyang nasipa ang paa ng thornback dragon para hindi tuluyang maapakan ang batang babae. Sa pangyayaring ito ay nawala ng balanse ang thornback dragon at ito'y bumangga sa gusali. Nagawang mailigtas ni Chumo ang batang babae at kanyang iniwan kay Chen Yuan na siya muna ang baalang magprotekte sa kanya. Agad naman itong binuhat ni Chen Yuan at sinabihan niya si Chumo na makakaasa siya. At sa oras na ito ay si Chumo na ang baalang humarap sa malaking ferocious beast na ito. Sa kabilang banda na bahala naman si Lao San at sinabihan niya si Chen Yuan. Ang thornback dragon ay napakahirap kalabanin kahit sa level 3 na mabangis na hayop. Si Consultant Chumo ay mid-stage level na martial artist lang, at kaya ba niya talagang talunin ito ng mag-isa? Ngunit sumagot na lang si Chen Yuan na kayang-kaya ni Consultant Chumo harapin ang ito kaya wag na daw siyang mag-alala pa. Si Brother Chumo hindi ordinaryong mid-level martial artist, at makikita natin ang ating bida na hinanda na nito ang kanyang espada at ito'y sumugod. Ngunit nakita naman ito ng thornback dragon at kanyang ginamit ang buntot nito na panang-atake kay Chumo. Subalit sa ghost steps ni Chumo ay mabilis lang niya itong naiwasan sa pamamagitan ng kanyang pagtalon. Ginamit nito ang pagkakataon at wala itong sinayang panaoras at tumalon ulit ito sa likod ng thornback dragon. Sa paglapag naman ni Chumo at nagmadali itong tumakbo pa tungo sa ulo ng beast. Ngunit naramdaman ito ng thornback dragon at nakita siya nito. At agad itong gumalaw ng mabilis para mahulog si Chumo. Sa pangyayaring ito ay nawalan ng balanse ang ating bida ay ito'y mahuhulog anumang oras. Ngunit sa kabilang banda, nakita naman ng tatlo ang nangyari kaya nangangamba sila na baka nga mahulog si Chumo. Subalit sa oras na ito ay nakalambitin na si Chumo habang mahigpit itong nakahawak sa parte ng katawan ng ferocious beast, at agad itong umahan dahil tumigil na rin sa paggalaw ito. Subalit nakita naman ito ni Chumo na oportunidad at ito'y tumalon sa ere. Ikinabigla naman ito ng thornback dragon dahil nakita niya itong tumalon sa ere. Napuno naman ng determinasyon si Chumo na wawakasan na nito ang buhay ng ferocious beast. At agad niyang hinanda ang kanyang espada at ibinuhos niya dito ang kanyang buong lakas gamit ang kidlat na bamalat sa hawak nitong espada at mabilis itong bumulusok pa ibaba. At ilang segundo lang ay matagumpay niyang tinamaan ito sa ulo ng thornback dragon. Kitang-kita natin na talagang ibinaon ni Chumo ang kanyang espada sa ulo ng ferocious beast na sanhi ng pagkamatay nito. Lumapag naman si Chumo sa lupa at kasama niyang bumagsak ang thornback dragon na wala ng buhay. Agad naman na lumapit si Chen Yuan. At sinabihan niya si Chumo na masyado siyang makapangyarihan. Napatay niya na ang thornback dragon na siya lang mag-isa. Nagsaad din si Lao San at sinabi nito na nagawa niyang nailigtas ang lahat ng tao. Ngunit naging seryoso naman si Chumo at kanyang sinabihan si Lao San na imposible para sa isang level 3 na mabangis na hayop na makarating sa loob ng 30 kilometro mula sa base, at kung ano ang nangyayari dito. Naging emotional naman si Lao San at kanyang ipinaliwanag ito. Na ito ang problema ng base. Sa nakalipas na 2 buwan, ang mabangis na hayop sa paligid ng base ng Changfeng ay naging sobrang aktibo. Madalas na umaatake sa base, nagpadala ang base ng ilang grupo ng martial artist upang mag-imbestiga, ngunit hindi na sila bumalik pa. Ang mabangis na hayop ay naging mas aktibo, at nagsimula pang ang salakayin ng base. Ang base ay nagpadala ng 5 o 6 na Grandmaster na mag-iimbestiga, tanging ang guard captain, Grandmaster Zai Yuan, ang nananatiling kasalukuyang nasa base. Ang lakas tao ng ating mga martial arts masters at martial artist ay naputol ng kalahati, na humantong sa kasalukuyang malubhang kakulangan ng martial artist ay ang base ng Changfeng. Agad naman nilapitan siya ni Chen Yuan at hinawakan siya nito sa balikat at kanyang dinamayan nito. Sa kanyang nakikita, na umaasa siya na maaari nitong malaman ang dahilan para dito at malutas ang krisis na ito sa lalong madaling panahon. Kung kailangan niya ng anumang tulong, ay pwedeng nilang pag-usapan ito.
Napahawak naman sa baba si Chumo. At iniisip nito. Nakakaiba ang isang ligtas na base ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 mga master upang mapanatili itong tumatakbo at nababantayan. Ngunit ngayon isa na lamang ang natitira upang bantayan ito. Nangangahulugan ba ito na ang krisis sa base ng Changfeng ay mas nakakapinsala kaysa sa hayop na umaatake sa lungsod? Bukod pa rito, ang dalawang pagsubok sa lungsod ng mga base ng Changfeng at Luoyang ay idinaos lamang noong 1 buwan. Bakit magpapadala ng mga tao upang magsagawa ng mga pagsubok sa oras na may kakulangan ng mga tao? Subalit nantala naman si Chumo sa kanyang pag-iisip matapos niyang marinig ang sigaw ng mga martial artist na patungo sa kanila. Ang Thornback Dragon ay nabura, at buti na lang daw ay napatay na nila ito kahit nahuli na sila, at agad silang nagbigay bati. Nagsaad naman ang isang lalaki. At kanyang sinabihan si Lao San. Kung siya ba ang nakapatay sa Thornback Dragon at ito'y nagpasalamat. Ngayon lang nagkaroon ng mabangis na hayop na pag-atake sa kanlurang bahagi ng lungsod at wala kaming sapat na lakas ng tao, nag-aalala sila na hindi sila nakarating dito sa tamang oras. Ngunit agad naman na tumanggi si Lao San na hindi siya nakapatay sa Thornback Dragon, bagkus itinuro niya si Chumo. Na siya ang nakapatay at siya ang konsultant ng Jade House sa Luoyang Base. Dahil dito ay agad naman na lumapit ang lalaki at kanyang pinasalamatan si Chumo. Subalit meron naman na nagsalita sa kanyang suot na headphone at kanyang kinausap ito. Agad naman na ibinaling ng lalaki ang kanyang pansin sa kanila at sinabihan niya silang 3 na ang kanilang guard captain na imbitahan silang 3 sa center, dahil may pag-uusapan sila. Ngunit hindi naman ito inaasahan ni Chumo na iimbitahan sila ng guard captain. At makalipas ng ilang oras ay nalipat naman tayo sa Changfeng Base Center. At sa loob nito ay makikita natin sila na naglalakad habang sinusundan nila ang lalaki. At ipinahayag pa nito na bilang isang Grandmaster ang guard captain ay palaging namamahala sa sentro, kaya maaari siyang umalis kung gusto niya. At huwag silang mag-alala, ipinatawag sila para makipagkita sa kanila at walang mangyayaring aberya. At sa sandaling ito ay binuksan ng lalaki ang pintuan at sinabihan niya si Chumo na mauna na siyang pumasok. Ngunit sa pagpasok ni Chumo ay hindi niya inaasahan. Ay biglang nawala ng ilaw na ikinabigla nito, at nagtatakang sinabi ni Chumo kung bakit biglang dumilim kung isa ba itong bitag or isang ilusyon. At agad niyang ginamit ang bagong niyang talent na space perception. At biglang lumitaw ang mga palaso na patungo sa kanya. Subalit agad naman itong naramdaman ni Chumo sa bagong skill kaya madali niya lang itong naiwasan. Sa sandaling ito ay wala perang tigil ang pag-atake sa kanya ng mga palaso at matagumpay naman niya itong naiwasan sa mabilis nitong galaw. At kanyang iniisip na kakaiba ito ay malinaw na isang pamatay na galaw, ngunit hindi siya nakakaramdam ng nakamamatay na aura. Ngunit sa kabilang banda, pinapanood naman siya ng babae at sinabihan siya nito na medyo matalas ang kanyang mata at pakiramdam. At makalipas pa ng ilang segundo ay nakita na niya ito gamit ang kanyang space perception kung sino ang may pakana nito. At agad niyang ginamit ang space transfer para atakihin ito. Subalit ikinabigla naman ito ng babae matapos niyang makita ang ginawa ni Chumo. At biglang lumitaw si Chumo sa likuran ng babae, ngunit kalmado lang ang babae dahil inaasahan na niya ito. Sa paghampas ng espada ni Chumo ay tanging upuan na lang ang tinamaan nito dahil mabilis na nawala ang babae. At kasabay naman itong pagbukas ng ilaw na ikinabigla ulit ni Chumo. At kanyang hinanap ang kanyang kasamahan dahil wala sila sa loob ng kwarto, ngunit agad naman na pumalakpak ang babae sa likuran ni Chumo para matuon ang pansin nito sa kanya. Ang babaeng ito ay ang guard captain Grandmaster Zai Yuan na may naglalakihang mga kahon. At agad itong nagsalita. Na gaya ng inaasahan niya kay Chumo, ang espesyal na konsultant ng Jade House, at humingi ito ng paumanhin, kinuha niya ang kalayaan sa pag-aayos ng isang maliit na pagsubok para sa kanya. Ngunit naging seryoso naman si Chumo, agad niya itong nakilala. Na siya ang guard captain na si Zai Yuan. At hindi niya maintindihan kung para saan ang test na ito. Sa oras naman ito ay biglang bumukas ang pintuan na agad nang pumasok sila Chen Yuan at sinabihan niya si Chumo kung ayos lang ba siya, dahil biglang nasarado ang pinto sa harapan nila matapos siyang makapasok sa loob at natakot daw siya. Humingi naman ng paumanhin sa kanila si Grandmaster Zai Yuan dahil nakaramdam sila ng takot. At kanyang ipinaliwanag na ang unang dahilan ng paggawa ng pagsusulit na ito ay upang makita ang mga kasanayan ni Chumo,
at ang pangalawa ay nalaman nila na ang kakaibang paggalaw ng mabangis na hayop sa pagkakataong ito ay maaaring gawa ng tao. Ang kapangyarihan ng Yuan ng kabilang partido ay naglalaman ng mabangis na kapangyarihan ng hayop na naglalaman ng mabangis na kapangyarihan ng hayop, na malamang na matukoy sa ilalim ng biglaang pag-atake. Siyempre ang mga resulta ng pagsusulit na ito ay nagbigay daan sa kanya na lubos na magtiwala kay Chumo. Kung wala si Chumo ngayon, hindi niya alam kung ilang tao ang mamatay. Kung maaari, gusto niyang anyayahan si Chumo na maging isang espesyal na miyembro ng Changfeng Base Guard Team. Ngunit hindi naman inaasahan ni Chumo. At kanyang itinuro ang sarili nito na bakit siya kukunin, at sinabi nito na babalik na sila sa Luyang Base mamayang hapon. Agad naman na nagsalita si Chen Yuan. Kanyang sinabihan si Grandmaster Zai Yuan. Under normal circumstances, lahat sila ay maaaring manatili at tumulong sa Changfeng Base. Ngunit ang lihim na kayamanan na ating ini-escort ay dapat may hatid sa loob ng takdang oras. Kung hindi ito ay magiging walang silbi, ang daan pabalik ay hindi sigurado kung walang tulong ni Brother Chumo. Dahil dito ay napaisip naman si Grandmaster Zai Yuan. Isang lihim na kayamanan na dapat may hatid sa loob ng takdang panahon o kaya naman ay wala itong silbi. Kung tama ang pagsisiyasat, ang sikretong kayamanan na kanilang isinasama sa oras na ito ay inihatid sa isang tagaloob, maaaring iyon nga. At kanyang sinabi, sa kasong ito, hindi niya mapipilit na manatili. Paano kung ang Chumo na ito ay maaaring maging eksperto sa panlabas na pagtatanggol? Hindi niya kailangang ilagay sa base. Kailangan niya lang tumulong kapag ang base ay nasa isang ledge o sitwasyon ng kamatayan. Ang aming Changfeng Base ay handang magbayad ng 500,000 yuan bawat taon. Agad naman na sumagot si Chumo, na kahit wala itong status, kung may mangyari sa Changfeng Base ay darating pa rin siya para tumulong. Tutal, palakaibigang kapitbahay ang base ng Changfeng. Kung talagang may panganib na maaaring banta sa kaligtasan ng base ng Changfeng, malalagay din sa panganib ang Luyang Base. Natuwa naman si Grandmaster Zai Yuan at naging saludo ito sa binitawang salita ni Chumo, kung gayon magiging isang kasiyahan na makipagtulungan. At makalipas ang ilang oras ay nalipat tayo ng eksena. At makikita natin sila Grandmaster Zai Yuan at hinatid nila sa labas ang grupo ni Chumo at sila ay nagpaalam na sa isa't isa at tuluyan ang umalis ang grupo nila Chumo. Ngunit nagsaad naman si Grandmaster Zai Yuan at sinabihan niya si Lawson na kakapagtaka na ang Jade Merchant Alliance ay nagtagumpay sa isang batang henyo. Agad naman na sumang-ayon si Lawson na palagi niyang binibigyang pansin ang pagpapanatili ng mga relasyon sa lahat ng partido, at iyon ang pinakamahalagang bagay sa pag-cooperate. Naging seryoso naman si Grandmaster Zai Yuan na kung ganoon, ay pag-usapan din nila ang bagay na ito. Makalipas ang ilang araw ng kanilang paglalakbay ay nakabalik na rin sila sa West Gate ng Luyang Base. Agad naman sila sinalubong ni Mo Shanshan at sinabihan sila na mahaba-habang kanilang paglalakbay papuntang Changfeng Base, at kanilang pinaghirapan ang trabahong ito. Agad naman na lumapit si Chen Yuan at sabay iniabot nito ang isang box. Kinuha naman ito ni Mo Shanshan. Nasa wakas daw ay nakuha din nila ito. Sa sandaling ito ay sinabihan ni Mo Shanshan ang lahat na inihanda na ng Jade House ang kanilang mga reward. Ipapadala nila ito kay Master Chen Yuan para ipadala sa kanila isa't isa mamaya. Pansamantala, naghanda sila ng mga healing elixir at libreng access sa healing center, kaya lahat mangyaring magpahinga. Ngunit nagagandahan naman ang mga martial artists sa angking ganda ni Mo Shanshan. At kanilang sinabi na pakitandaan na tawagan sila sa susunod na may misyon sila. Ngunit agad naman na lumapit si Mo Shanshan kay Chumo at sinabi nito na sandali lang, at hindi naman inaasahan ito ng ating bida. Nalipat naman tayo ng eksena. Sa loob ng sasakyan na ito, ay makikita naman natin na nag-uusap ang dalawa. At saad pa ni Mo Shanshan, nai-inform na siya sa ginawa niya sa escort na ito. Hindi niya inaasahan na kahit isang mabangis na hayop tulad ng Blank Weasel ay mamamatay sa ilalim ng mga kamay ni Chumo at mas malakas siya kaysa sa kanyang inaasahan. Napahawak naman sa ulo si Chumo at sinabi nito na si Mo Shanshan ay binobola siya nito. Ngumiti na lang si Mo Shanshan. At may itatanong sana siya kay Chumo kung gusto ba niyang malaman kung ano ang secret treasure na ini-escort niya sa mga oras na ito. Sumang-ayon naman si Chumo.
At tinanong nito kung ano ang bagay na ito. Binuksan ni Mu Shanshan ang kahon at ipinakita niya ito kay Chumo. Ito ang susi sa Secret Realm na tinatawag na Wanhua Plate. Ngunit sa kabilang banda, sa Changfeng Base at maririnig natin ang boses ni Lao San, na sinasabi nito na hindi niya talaga alam kung ano ang Wanhua Plate. Ang secret treasure na yon. Elixir yun na may limitadong oras na gagamitin, nagmamadali silang ibalik para sa life-saving situation. Kaya naman nagmamadali sila, at walang kinalaman sa sinasabi ni Grandmaster Zai Yuan sa Wanhua Plate na yon. Ngunit sinabihan naman siya ni Grandmaster Zai Yuan na huwag siyang mag-alala, hindi daw siya nito kakainin. Inaamin niya na ang alyansa ng Jade Merchant ay may kaalaman at maraming eksperto, ngunit sila sa base ng Changfeng ay hindi rin slouches. Subalit nanginginig naman sa takot si Lao San dahil iba ang ikinikilos ng babaeng ito. Napahawak naman si Grandmaster Zai Yuan sa kanyang baba. At ipinahayag nito na kamakailan lamang. Noong sinisiyasat nila ang abnormal na sitwasyon ng mabangis na hayop sa paligid ng base ng Changfeng. Hindi sinasadyang natuklasan nila ang pagbabago ng enerhiya sa punto ng pagkonekta sa pagitan ng lihim na kaharian ng Wanhua. Si Mu Shanshan, ang babaeng hindi kumikibo ng walang tubo, ay nagkataong lubhang nangangailangan ng limitadong panahon na sekretong kayamanan sa puntong ito. At agad itong lumapit kay Lao San. At sarkastiko nitong sinabi na alam ang lahat ng ito ay hindi maaaring maghinala ang base ng Changfeng nila. Ngunit nanginginig naman sa takot si Lao San habang ito'y sumagot na hindi totoo ang sinabi nito. Sa sandaling ito ay nakahinga na ng maluwang si Lao San dahil lumayo na si Grandmaster Zai Yuan at ito'y umupo. Ngunit sinabihan siya nito na matagal na silang magkakilala, dahil deal ito, syempre hindi niya siya hahayaang matalo, magpapadala lang sila ng 2 tao sa Secret Realm, nasa kanila na kung may makukuha ba sila o hindi. At mababawasan ng 5% ang mga buwis sa Jade House sa lahat ng future business sa Changfeng Base. Ngunit napapaisip naman si Lao San kung totoo bang mababawasan ng 5% ito. Subalit sa kabilang banda, may pasekretong pinapanood sila sa maliit na salamin ng 3 martial artist na naka-mantle cloth at narinig nila ang lahat ng pinag-usapan ng dalawa. Lalo na ang patungkol sa Wanhua Secret Realm. At makikita natin ang maliit na gem na nakadikit sa kanilang suot.